Naranasan mo na bang hamakin at maliitin dahil sa iyong kasalukuyang kalagayan? Nakatikim na ba ng sugat sa puso na ang tanging lunas ay ang pagpapatunay na mali ang kanilang akala sa iyo? Paano kung ang taong iyong tinanggihan sa pinakamasakit na paraan ay siya palang magiging susi sa isang buhay na sana ay iyong kinamtan? Bago po natin simulan ang ating istorya, mga ka-Juanetels, baka pwede pong makahingi ng isang like and subscribe para palagi po kayong updated sa mga bago ko pa pong istorya. Sa gitna ng siksikang mga bahay sa Barangay Pag-asa, kung saan ang amoy ng kanal ay humahalo sa usok ng mga pampasaherong jeep, may isang bituing kumikinang. Ito ay ang dalagang, si Erica. Siya ay biniyaan ng muka na tila hinulma ng mga anghel. Mapupungay na mga mata, matangos na ilong, at kutis na kahit hindi na idarang sa mamahaling lotion ay nananatiling makinis at maputi. Ngunit sa likod ng kagandaang iyon ay isang pusong balot ng pader. Si Erica ay lumaki sa hirap at dahil doon, naging ambisyosa at matayog ang kanyang mga pangarap. Para sa kanya, ang kanyang ganda ang tanging pasaporte niya para makatakas sa kumunoy ng kahirapan. Erika, may naghihintay na naman sa'yo sa labas. Si Mang Berting, yung anak ng may-ari ng talyer. May dalang pansit at bulaklak. Wika ng kanyang ina na si Aling Rosa habang naglalaba. Umirap si Erika habang nagsusuklay ng kanyang mahabang buhok. Nay, ilang beses ko na bang sasabihin sa inyo, hindi ako para sa talyer lang. Ang gusto ko ay yung may kotse, yung may malaking bahay sa subdivision, hindi yung amoy grasa. Pero mabait si Berting anak at kahit papaano, may kaya sila. Giit ng ina. May kaya? Nay, ang may kaya ay iba sa mayaman. Ayoko ng mahirap. Ayoko ng kahit anong amoy pawis. Sapat ng hirap na naranasan ko rito sa atin. Matigas na sagot ng dalaga. Dahil sa kanyang katanyagan, maraming manliligaw ang nagtatangkang makuha ang kanyang matamis na oo. May mga kartero, driver, at maliliit na empleyado. Ngunit lahat sila ay nakakatanggap ng malamig na pakikitungo. Walang pumapasa kay Erika kung ang bulsa ay butas. Sa hindi kalayuan sa dampa ni na Erika, isang bagong gusali ang itinatayo. Doon, nagtatrabaho ang binatang si Kaloy bilang isang construction worker. Si Kaloy ay isang tahimik na binata, masipag, matyaga, at may mga matang laging nakamasid sa malayo. Sa bawat pagpasa niya ng semento at pagpako ng mga kahoy, ang tanging inspirasyon niya ay ang dalagang madalas niyang makitang dumadaan sa harap ng construction site. Kaloy, si Erika na naman oh. Baka matunaw na yan sa katititig mo. Biro ng kanyang kasamang si Cardo. Ngumiti lamang si Kaloy, bagaman puno ng alikabok ang kanyang muka at pawis na pawis ang kanyang kamiseta. Ang ganda niya talaga, Cardo. Parang hindi siya taga rito sa mahirap na lugar na to. Nako, payong kapatid lang ha, kaibigan. Huwag mo nang pangarapin yan. Alam mo namang mapili ang babaeng yan. Tingnan mo nga kami. Hindi man lang sinusulyapan. Babala ni Cardo. Ngunit hindi nakinig si Kaloy. Sa loob ng ilang buwan, nag-ipon siya. Pinagkasya niya ang barya-baryang natitira sa kanyang sahod. Pagkatapos, magpadala sa kanyang mga magulang sa probinsya. Kumakain lang siya ng tinapay sa tanghalian para makabili ng isang munting regalo. Isang simpleng kwintas na pilak na nakita niya sa isang mall. Para sa kanya, ito na ang pinakamahalagang bagay na maibibigay niya. Isang mainit na tanghalian, nakita ni Kaloy si Erika na mag-isang kumakain sa isang maliit na karinderya sa kanto. Nakasuot ang dalaga ng puting bestida na tila mas lalong nagpatingkad sa kanyang ganda sa gitna ng maruming paligid. Ang in-order nito ay isang mangkok
ng mainit na lugaw na may itlog. Kinuha ni Kaloy ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Inayos niya ng bahagya ang kanyang kupas na t-shirt. Bagaman, hindi niya maitatago ang amoy ng semento at pawis. Hawak ang maliit na kahon ng regalo. Lumapit siya sa mesa ng dalaga. Erika, magandang tanghali sa'yo. Nauutal na bati ni Kaloy. Tiningnan siya ni Erika mula ulo hanggang paa. Ang kanyang paningin ay puno ng pandidiri. Sino ka? At ano naman ang kailangan mo? Ako nga pala si Kaloy, yung construction worker doon sa ginagawang building. Matagal na kitang hinahangaan. Gusto ko sanang magpaalam na kung pwede ba akong manligaw sa'yo. Ito nga pala, simple lang yan pero mahalaga na yan. Yan ang pinakamagandang regalo na may bibigay ko para sa'yo. Inilahad ni Kaloy ang munting kahon. Natawa ng mapakla si Erika. Sa lakas ng kanyang tawa ay napatingin ang ibang mga parokyano sa karinderya. Manliligaw? Ikaw? Isang construction worker? Oo. Marangal naman ang trabaho ko, Erika, at masipag naman ako . Masipag ka nga pero mahirap ka pa rin. Putol ni Erika. Tumayo siya at kinuha ang mangkok ng mainit na lugaw. Tingnan mo nga ang sarili mo. Amoy semento ka, amoy araw. At puno ng libag ang mga kuko mo. At sa tingin mo, papatulan kita. Alam mo, nakakadiri ka. Hindi pa nakontento ang dalaga. Sa harap ng maraming tao, ibinuhos ni Erika ang mainit na lugaw sa mukha ni Kaloy. Aray! Napapikit si Kaloy sa hapdi. Hindi lamang ang init ng lugaw ang nagpapasakit sa kanya, kundi ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng babaeng kanyang minamahal at hinahangaan. Iyan ang nababagay sa'yo. Huwag kang maglalakas loob na lumapit sa akin kailanman. Hindi ako tumatanggap ng ligaw mula sa isang hampas lupa. Humanap ka ng kauri mong labandera o basurera. Sigaw ni Erika bago padabog na umalis. Iniwan ng binata na basang-basa ng malapot na lugaw habang ang mga butil ng kanin ay nakadikit sa kanyang buhok at damit. Tumulo ang luha ni Kaloy kasama ng malapot na sabaw ng lugaw. Ang munting kwintas ay nahulog sa lupa, natakpan ng mga dumadaan. Ang sakit ay tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, isang bagay ang namatay sa loob ni Kaloy at isang bagong apoy ang nagmula sa abo ng kanyang dignidad. Umuwi si Kaloy sa kanyang maliit na paupahan. Hindi siya kumain. Hindi siya natulog. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang salitang nakakadiri at dukha. Kinabukasan, lumapit siya sa kanyang foreman. Boss, magre-resign na po ako. Aba, bakit naman Kaloy? Magaling ka. Kailangan kita rito. Gulat na tanong ng foreman. Kailangan ko pong mag-aral, boss. Hindi naman sapat na ganito lang po ako. Gusto ko po kasing maging engineer. Sa loob ng mga sumunod na 7 taon, ang buhay ni Kaloy ay naging isang mahabang pakikipagsapalaran sa hirap. Nagtrabaho siya sa gabi bilang security guard at nag-aral sa umaga bilang working student sa isang pampublikong universidad. Maraming beses siyang muntik ng sumuko. May mga araw na kapilang ang laman ng kanyang tiyan. Ngunit tuwing nararamdaman niya ang gutom, naaalala niya ang hapdi ng mainit na lugaw sa kanyang muka. Sa kabilang dako, tinupad naman ni Erika ang kanyang pangarap. Nakakilala siya ng isang lalaking nagngangalang Donnie. Isang mestisong galing sa mayamang pamilya. May sports car at laging nakasuot ng mamahaling barong. Hindi nagtagal, sumama si Erika kay Donnie. Akala niya ay na ang katapusan ng kanyang paghihirap. Lumipas ang 10 taon. Isang malaking mall ang binuksan sa gitna ng syudad. Sa harap ng mga kamera at mga mamamahayag, nakatayo ang isang lalaking may tindig.
Nakagalang-galang, suot ang isang mamahaling suit at ang kanyang mga mata ay puno ng talino at ng kapangyarihan. Siya ay si Engineer Kaloy Di Maano, ang may-ari ng isa sa pinakamalaking construction firm sa bansa. Pagkatapos ng ribbon cutting ceremony, nagpasya si Kaloy na maglakad-lakad sa parking lot ng mall para kumuha ng hangin. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang Range Rover, nakakita siya ng isang babaeng nakaupo sa gilid ng bangketa. Ang babae ay may bitbit na 3 maliliit na bata. Gusot ang kanyang suot na blusa at ang kanyang mukha na dati ay tila porselana ay puno na ngayon ng mga linya at pagod at hapis. Ang kanyang kagandahan ay tila isang munting alaala na lamang ng nakaraan. Tumigil si Kaloy. Hindi siya maaaring magkamali. Erika? Lumingon ang babae. Nanlaki ang kanyang mga mata bagaman nagbago na ang anyo ni Kaloy. Mas malinis, mas matikas at puno ng otoridad. Ay nakilala niya pa rin ang mga matang yon. Ang mga matang minsan niyang binuhusan ng lugaw. Kaloy? Nanginginig ang boses ni Erika. Ikaw ba yan? Ako nga. Simpleng sagot ng binata. Tiningnan niya ang 3 bata na nakasabit sa laylayan ng damit ng ina. Ano ang nangyari sa'yo? Napayuko si Erika, nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha. Akala ko nakatagpo na ako ng swerte. Si Donnie, yung lalaking pinili ko noon. Niloko lang ako, Kaloy. May asawa na pala siya sa probinsya at 5 anak. Ginawa lang niya akong kabit. Noong nabuntis ako sa pangatlo, iniwan niya kami. Wala akong natapos na pag-aaral kaya hindi ako makahanap ng maayos na trabaho. Ngayon, naglalako na lang ako ng mga basahan at kung ano-ano para lang may mapakain sa mga anak ko. Nanatiling tahimik si Kaloy. Walang bakas ng pangungutya sa kanyang muka. Tanging isang malalim na pag-unawa. Sana tinanggap ko ang panliligaw mo noon. Hikbi ni Erika. Sana hindi ako naging mapagmataas. Ang sakit isipin na ang taong minaliit ko ay siya palang naging ganito katagumpay. Eksaktong sa sandaling yon, isang elegante at magandang babae ang lumapit sa kanila. Hawak nito ang kamay ng isang batang lalaki na kamukhang kamukha ni Kaloy. Honey, ready na tayo. Naghihintay na sila sa restaurant. Wika ng babae. Tiningnan ni Erika ang babae. Hindi ito kasing ganda niya noong kabataan niya. Ngunit ang aura nito ay puno ng kabaitan at dignidad. Erika, ipapakilala ko sa iyong asawa ko, si Maria. Wika ni Kaloy. At ang anak ko, si RJ. Nagulat si Erika nang makita si Maria. Parang pamilyar ito sa kanya. Maria? Ngumiti si Maria ng bahagya. Salamat sa lugaw na ibinuhos mo sa kanya noon, Erika. Kung hindi dahil doon, hindi siguro siya pupunta sa lababo ng karinderya namin para maghugas ng muka. Ako ang nag-abot sa kanya ng bimpo at tubig noong araw na yon. At doon nagsimula ang lahat. Napatulala si Erika. Ang tadhana ay mas masakit pa sa anumang sampal. Si Maria ay ang anak ng may-ari ng karinderya kung saan nangyari ang insidente. Ang simpleng babaeng nagmalasakit kay Kaloy sa oras ng kanyang pinakamababang sandali ay siya palang itinakda para sa kanya. Naging inspirasyon ko ang ginawa mo, Erika. Sabi ni Kaloy nang may mababang tinig. Salamat dahil kung hindi mo ako minaliit, baka hanggang ngayon ay construction worker pa rin ako at kontento na sa maliit na kita. Ang galit ko sa iyo ay naging gasolina ko para magtagumpay. Pero ang pagmamahal ni Maria ang naging dahilan kung bakit ako nanatiling tao. Kaloy, patawarin mo ako. Tanging nasambit ni Erika. Matagal na kitang pinatawad. Kung hindi dahil sa'yo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Sabi ni Kaloy. Kumuha siya ng ilang libong piso sa kanyang wallet
at iniabot kay Erika. Para sa mga bata, mag-aral ka uli o magtayo ka ng maliit na negosyo. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Sumakay si Kaloy sa kanyang sasakyan, kasama ang kanyang pamilya. Habang umaandar ang sasakyan, nakita ni Erika sa side mirror kung gaano kasaya ang pamilya ni Kaloy. Ang halakhak ng mga bata at ang pagmamahala ng mag-asawa ay kitang-kita sa bawat kilos nila. Naiwang nakatayo si Erika sa gitna ng parking lot. Bitbit ang kanyang mga anak at ang pera na bigay ni Kaloy. Napatingin siya sa mga gusaling matatayog na nakapaligid sa kanya. Naalala niya ang kanyang kabataan, ang kanyang pagiging mapili, ang kanyang pagiging matayog, at ang kanyang kawalan ng respeto sa mga taong sa tingin niya ay mas mababa sa kanya. Nay, bakit po kayo umiiyak? Tanong ng kanyang panganay na anak. Pinunasan ni Erika ang kanyang mga luha. Wala anak, may naalala lang ako. Pero simula ngayon, magsisikap na tayo. At tandaan nyo to, huwag niyong tatawanan ng maduming mga damit dahil hindi niyo alam kung anong yaman ang dala ng kanyang puso. Sa bawat hakbang niya palayo sa mall, dala ni Erika ang isang mabigat na aral. Ang kagandahan ay kumukupas. Ang pera ay nauubos. Ngunit ang karakter at ang paraan ng pakikitungo sa kapwa ay ang tunay na pundasyon ng isang matagumpay na buhay. Ang buhay ay tila isang malaking wheel of fortune. Minsan nasa taas ka, minsan naman nasa baba. Ngunit ang pinakamahalagang aral na matututunan natin kay Kaloy at Erika ay ang katotohanang ang ating mga salita ay may kapangyarihang pumatay o bumuhay ng pangarap. Ang bawat tao ay karapat-dapat sa respeto anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka, kundi sa laki ng pusong handang magpatawad at bumangon mula sa putikan. Ang panlabas na anyo ay mapagdaya. Huwag humusga batay sa suot o sa trabaho ng isang tao. Ang tunay na halaga ng tao ay nasa kanyang pagsikap at sa kanyang karakter, hindi sa kanyang kasalukuyang yaman. Ang pagpapakumbaba ay bertud. Ang pagmamataas ay madalas na nagdadala sa atin sa kapahamakan. Ang mga taong marunong lumingon sa pinanggalingan at marunong gumalang sa kapwa ay siyang pinagpapala. Gawing inspirasyon ng sakit, huwag hayaang durugin ka ng mga insulto ng ibang tao. Gamitin itong motibasyon upang magsumikap at patunayan sa sarili na kaya mong higitan ang iyong kasalukuyang kalagayan. Tadhana at pananagutan, bawat desisyon natin ay may kaakibat na bunga. Ang pagpili sa material na bagay kaysa sa tapat na pagkatao ay madalas na nagresulta sa pagsisisi sa huli. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking storya. Sana po ay nagustuhan niyo ito. Ano po ba ang inyong natutunan? Makiki-comment naman po sa baba. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.